una sa lahat. Magnanakaw, sumalakay sa Caloocan. Pinasok ng salarin ng target na bahay at saka nanlimas ng gamit na akala mo nagsa-shopping. Pero nataranta ito nang biglang kumahol ang bantay na aso. Ang buong kwento at kinahinatnan ng krimen na yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Dahil sa biglang buhos ng ulan sa magdamag, ilang lugar sa Metro Manila binaha. Sa Navotas nga, hanggang leeg ang baha dahil sa bumigay na river wall. Sa kabila ng maulan na panahon, nagkakaiwalay na insidente ng sunog, sumiklab. Ilang kumpanya ng langis, nagkasundo na raw para magbigay ng diskwento sa petrolyo para sa mga PUV. Sa balitang abroad, ilang lumilikas sa baha sa Pakistan, tinangay ng rumaragas ang tubig. Pinay tennis ace Alex Iyala, pinabilibang fan sa kanyang runner-up finish sa Eastbourne Open. Umakyat pa siya sa number 56 sa world rankings. At Bossing Vic Soto at Piolo Pascual pinarangalan bilang Film Actors of the Year sa 53rd Box Office Entertainment Awards. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang malakas na ulan. Umabot hanggang leeg ang tubig baha sa Navotas habang mabagal na trapiko naman ang idinulot nito sa Mandaluyong. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Napilitang lumusong sa tubig baha ang ilang commuter sa Mandaluyong City kagabi. Binaha kasi ang ilang kalsada kabilang na ang Maysilo Circle matapos ang malakas na buhos ng ulan. Mahirap po, maglalakad po talaga kami pauwi. Wala ka pong masakyan eh. Kahit saan po kasi kami dumaan, talagang mataas. Sanay na po kami. Ayon sa Mandaluyong Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang lugar sa syudad. Nagdulot din ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada. Sa Navotas City, nilusong ng lalaking ito ang hanggang leeg na baha sa Barangay San Jose kahapon. Kitang-kita rin sa video na ito ang lalim ng tubig baha at kung paano sinubukang isalba ng mga residente ang kanilang mga gamit. Unang beses po ito na dahil lang sa high tide. First time lang po namin ito naranasan, ganyan pong kataas. Kahit po kami, yun, di nga rin po namin alam eh. Biglaan po kasi saka ang bilis, minuto lang po. Lahat po ng gamit sa bahay po sira. Sana na lang po maayos po agad yung dikit. Wala na kaming choice eh. Yung iaangat namin, ang bilis ng tubig, pumasok, dire-diretso eh. Lahat ng mga gamit, nasiraan eh. Bibili ka ng panibagong soba, bibili ka ng panibagong kuwan. Alan, perwisyon talagang malaki. Oh. Lahat ng mga gamit, halos lahat ng looban dito, pinasok ng tubig eh. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Navotas, bumigay na ang pader na nagdudugtong sa Celeste Street at sa isang shipyard company. Nagpalala pa ng baha ang ginagawang navigational floodgate sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Na merkwisyo po sa mga residente at motorista sa Navotas ang matinding baha dahil sa nasirang river wall. At live mula sa Navotas, nasa Frontline na balitang yan, si Bea de Guzman. Bea, baha pa rin ba dyan sa Navotas? Andre, nagsiatrasan ang maraming motorista rito sa Barangay Sipak Almacen, Navotas City dahil nga sa baha. At ang ilang motorista naman piniling ihinto na lang muna ang kanilang mga sasakyan. Hanggang binti na baha ang sinusuong ng mga residente at motorista sa Barangay Sipak Almacen sa Navotas ngayong linggo. Mayroon pa mga nagtampisaw. Ang pagbahang ito ay epekto ng nasirang bahagi ng dike o river wall sa Malabon, Navotas River. Sinabayan pa yan ng high tide sa lugar. Supposed to be po kapag high tide na isasarado po ito. Once na isarado po, yung tubig dagat during high tide hindi po nakakapasok. Kahapon po, dahil hindi ho na isarado yung floodgate natin, nung tumaas po yung tubig,
Ang ilan sa mga motorista, pinili na lang huminto muna para hindi masiraan ng makina. Kanina dumaan ako rito, may pasahero ako eh. Hindi naman ganyan kalalim eh. Pagbalik ko nagulat ako, sobrang ang bilis tumaas ng tubig. Nandito tayo ngayon sa Barangay Sipak, Almacen, Navotas City. Ito ang barangay bago ang Barangay San Jose. At kanina, nang pasuong kami bandang alas 12, ay hindi pa ganito kataas ang tubig. Pero ngayon, makikita ninyo, no, ay abot hanggang binti na nga at nagkakos ito ng traffic dito sa lugar. At ang ilang mga sasakyan ay natirikan na. Ang ilang namang mga residente, pinili na lang maglakad papunta doon sa kanilang pupuntahan. Nasa 60 pamilya ang apektado ng pagbaha. Higit 50 sa mga pamilyang ito ay nasa evacuation center. Nangangamba ang mga residente sa posibleng dalang sakit ng tubig baha. Pero baka po kasi delikado sa mga may sugat po gano'n. Ngayon lang po nangyari. Nagulat po kasi kami kasi inayos na po ito nakaraan. Tapos nagulat na lang po kami. Nagkaroon pa po ng ganito kataas na baha. Andre, kinukumpuni na ngayon ang nasirang river wall sa Barangay San Jose at isinasaayos na rin ang navigational floodgate dito sa Malabon, Navotas River. Inaasahan na July 1 ay back to normal na at yung baha naman dito mamayang gabi o kaya naman bukas ay mawawala na rin at tuluyan ng matutuyo. Back to you, Andre. Yan muna ang update dito sa Navotas. Mag-iingat kayo dyan. Nag-uulat mula sa Navotas City. Maraming salamat, Bea de Guzman. Sa ulat panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,240 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR pero maliit ang tsansang maging ganap itong bagyo sa mga susunod na oras. Sa ngayon, patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan ang southwest monsoon o habagat, partikular dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Magpapaulan din yan sa Visayas at Mindanao. Pinag-iingat naman ang mga nakatira sa mabababang lugar dahil posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Problema para sa mga pasahero sa pantalan ng pagkain tuwing nakakansela ang biyahe dahil sa sama ng panahon. Para tugunan yan, naglaan ng libo-libong food packs ang gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ngayong tag-ulan, tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng mga pasahero sa ilang pantalan sa bansa. Kaya naman nakipagkasundo ang Department of Social Welfare and Development sa Philippine Ports Authority para sa pre-positioning ng ready-to-eat food boxes na ipamamahagi sa mga pasaherong mai-stranded sa mga pantalan tuwing may bagyo o sama ng panahon. May mga biyahe na hindi natutuloy. So nagiging parang temporary shelter ang mga ports natin, mga terminal. Dapat talaga nakafocus yung mga ahensya sa comfort at sa safety ng mga pasahero. Yung wala silang alinlangan kung ano yung kakainin nila. Nasa 120,000 boxes ng ready-to-eat na pagkain ang nakahanda na sa ilang pantalan sa buong bansa. Hindi bababa sa 10,000 food packs ang target mapaimbak ng DSWD sa bawat rehiyon. Pero mas daragdagan ang ilang may kritikal na daungan tulad ng Port of Matnog sa Bicol, Allen Port sa Samar, at Port of Batangas. At one point, umaabot kami ng mga 80,000 na stranded. Hindi yun one time, kundi sa lahat ng na-experience namin ng bagyo. So nagpapasalamat talaga kami na simula ngayon, hindi na lamang yung lugaw ang may offer namin doon sa mga pasahero, kundi talagang full, complete meals, nutritious, at saka ma-appreciate nila to. Bawat kahon, may variety ng pagkain na kakasya para sa 5 tao. Alam nyo, bukod sa maganda ang packaging nitong ating mga ready-to-eat food boxes ng DSWD, siniguro po nila na hindi lang basta sa balat, kung hindi pati yung loob, masarap at nutritious pa dahil lahat ng nakikita nyong pagkain na nasa loob ng RTEF ay dumaan po sa masusing pagsusuri ng DOST FNRI o ng kanilang Food Nutrition Research Institute.
Sarap! Kasi ito, kumpleto na kasi siya. May kanin, tsaka may ulam na din. 1 out of 10, anong lasa? Hindi, masarap po talaga siya. May mga pinapakain din po silang mga sandwiches, pero based on my experience, parang hindi naman siya nakakabusog. Ganun. Pero kung sakasakali mang ito, talagang pwedeng-pwede. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sa gitna ng maulan na panahon, isang sunog naman ang sumiklab sa may Barangay Central sa Quezon City. Mag-alas 8 po kagabi nang mangyari ang sunog. Mabilis kumalat ang apoy pero naapula rin matapos ang 1 oras. Isang babae ang sugatan matapos magtamo ng paso sa kanyang binti. Patuloy na inaalam ang naging mitsa ng sunog. Sa ibang balita, nananawagan ng Commission on Human Rights na magkaroon ng tulong-tulong na investigasyon ang iba't ibang ahensya para sa mga nawawalang sabungero. Ayon sa komisyon, sana raw ay magtulungan ng CHR, Philippine Navy at Philippine Coast Guard para mahanap ang mga sabungero at makamit ang hustisya. Kasunod yan ng ulat na itinapon umano sa Taal Lake ang mga bangkay ng 34 na sabungero. Una nang sinabi ng Department of Justice na maimpluwensya at makapangyarihan ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Pinag-aaralan na ng pamahalaan kung ibababa ang crisis alert level sa Israel at Iran matapos ang tigil putukan. Nananatili namang mababa ang bilang ng mga Pilipinong gustong umuwi sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Halos gabi-gabing nagliliwanag ang Israel dahil sa ballistic missiles na pinaulan ng Iran nitong nakaraang linggo. Ganon din ang sitwasyon sa Iran na ginagantihan ng Israel. Matapos magkasundo sa ceasefire, umarangkada agad ang psychological debriefing para sa ilan nating kababayan sa Israel. Nakipagtulungan ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Department of Health. May peculiarity rin ito kasi available din most likely mga kababayan natin sa gabi. Israeli time. Kasi yun lang yung time na tapos na sila magtrabaho. But the embassy, I personally believe na importante ito para sa mental well-being ng mga kababayan. Sa kabila ng sinapit sa gyera, mahigit 300 lang sa nasa 30,000 na mga Pilipino sa Israel ang nagpasa ng request para makabalik sa Pilipinas. Mas prefer ko dito kaysa sa Pinas. Walang gyera at hindi ka tamad, malaki kikitain mo. Siguro 95% o higit pa na walang may gustong umuwi pa sa ngayon dahil maayos po ang aming lagay, maayos po ang pakikisama ng aming mga employers at ang aming mga trabaho dito. Inirekomenda naman na ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa Department of Foreign Affairs na ibaba sa Alert Level 2 mula sa Alert Level 3 ang Israel. Pero giit ni DFA Undersecretary Ed De Vega, hindi sila maaaring agarang magdesisyon tungkol dito. Patuloy naman ang financial assistance ng embahada sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa gyera. Kabilang dyan ang mahigit 70 na nasa hotel industry matapos pansamantalang magsara ang mga hotel sa Dead Sea. Nahanapan naman na ng bahay ang 125 sa 140 Pilipinong nawalan ng tirahan dahil sa missile attack. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Isa sa bawat 5 Pilipino ang sinasabing nakakaranas ng gutom. Base po sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS, umakyat sa 20% ang nakakaranas ng involuntary hunger. Bahagyang mas mataas po yan sa 19.1% noong nakaraang survey sa parehong buwan. Ayon sa SWS, bumaba ang bilang ng mga walang makain sa Metro Manila at Balance Luzon. Pero tumaas naman sa Visayas at sa Mindanao. Good news para sa mga pampublikong sasakyan, may discount sa petrolyo ang 4 na fuel company sa gitna ng oil price hike. Kabilang dyan ang Petron na may 50 sentimos hanggang 3 piso na diskwento kada litro. Piso hanggang 5 piso naman sa mga PUV ang bawas ng Shell, habang 2 pesos hanggang 3 pesos sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Meron din ang Caltex na 2 pesos and 50 centavos na discount sa motor gas. Piso at 50 sentimos naman sa kanilang diesel. Habang sa clean fuel, piso kada litro ang bawas sa kanilang diesel. 2 pesos naman kada litro sa gasolina. Maa-avail ang mga discount sa pamamagitan ng membership at loyalty programs ng 4 na fuel company.
Susunod, sa pool sa CCTV, lalaki sa Caloocan nagnakaw ng mga relo na nagkakahalaga ng 11,000 piso. Lalaki sa Leyte, hinihinalang nalunod dahil sa kalasingan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang isang lalaki na nagnakaw ng mga relo sa isang bahay sa Caloocan. Depensa naman ng suspect na gawa niya lang ang krimen para bumili ng gamot sa anak na may sakit. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Mag-alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules nang makunan sa CCTV ang lalaking yan na pumasok sa kusina ng isang bahay sa Barangay 8, Caloocan. Pinuntiryan niya ang kahon na nasa ibabaw ng refrigerator. Dahan-dahan niyang inilabas sa mga relo ng nasa loob nito. Inalog niya pa ang isang bag kung may laman. Ang mga nakuhang relo, inilagay niya sa kanyang bulsa. Maya-maya, tumahol ang aso at nagising ang may-ari. Agad tumakas ang suspect na dumaan sa bintana. Agad inireport ng may-ari ng bahay ang pagnanakaw. Kaya nahuli ang lalaki at nabawi ang mga relo na nagkakahalaga raw ng 11,000 piso. Tingin namin po, nag-aantay lang yun kung sino ang kukuha o bibili ng gamit na yun. Sa investigasyon ng pulis, napag-alamang kapitbahay ng biktima ang 28 anyos na suspect. May record na raw ito sa barangay. Ang trabaho po ng suspect, ayon sa victim natin ma'am, is talamak talaga na magnanakaw doon sa lugar. Aminado naman ang suspect sa ginawang pagnanakaw lalo't wala raw siyang trabaho at nagkasakit pa ang anak niya. Sobra pong kahirapan sa buhay po ma'am, kaya ako po nagawain. May sakit na po kasi yung anak ko niya ma'am, kaya ako po nagawain ma'am. Bebenta ko po kahit magkano po, basta pambili po ng gamot ng anak ko ma'am. Maharap sa kasong robbery ang suspect na nakakulong na ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mag-aapat na buwan na matapos masawi ang isang graduating student sa nasunog na paaralan sa Laguna. Sa Recognition Day, mga magulang niya ang nagmarcha para sa kanyang parangal bilang magna cum laude. Ang buong kwento sa report ni Dave Abuel. Mabait, makadiyos at mapagmahal na anak. Ganyan inilarawan ni na Jocelyn at Butch Makalagay ang 22 anyos nilang anak na si Trisha. Nitong Marso lamang nang mamatay sa sunog si Trisha sa Laguna State Polytechnic University. Graduating student noon si Trisha at nakatakda sanang magmarcha ngayong Hunyo. Pangarap daw nitong maging doktor. Kasi ang bait-bait ni Trisha. Ang dami niyang gustong tulungan. Ang dami yung gusto pang marating. Gusto nga niya maging doktor, maging neurology. Para pagdating ng araw, makakatulong din siya. Sa kanilang bahay, katabi ng mga abo ni Trisha ang ilan sa mga natanggap niyang medalya at korona. Bukod daw kasi sa pagiging masigasig sa pag-aaral, sumasali rin sa pageants si Trisha. Nagtapos siya ng salutatorian sa grade school at valedictorian naman noong high school. Kaya nitong college, hindi na nakapagtatakang may Latin honors din si Trisha. Sorpresa pa man din daw sana niya ito sa kanyang mga magulang. Yun nga lang, hindi na niya inabot ang Recognition Day nitong Biyernes. Tricia D. Makalagay, magna cum laude. Hawak ang portrait ni Trisha, tanging mga magulang na lamang niya ang tumanggap ng diploma at medalya. Magna cum laude sa kursong BS Biology si Trisha. Sobrang panghihinaya. Ting nakikita ang picture niya ngayon. Yun, parang wala nang aalalay sa akin kahit nung nagkakaproblema kami. Mahirap man daw, pero pinipilit nila Butch at Jocelyn na makabangon sa tila bangungot ng pagkawala ni Trisha. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mangyari yung ganong rewind. Sasabihin ko, magpapalit na lang tayo. Ikaw na yung pipiliin kong mabuhay. Kasi mas kailangan ka pa ng madami.
Maaga mang pumanaw, hindi naman daw malilimot ng mga nagmamahal kay Trisha ang mabuting puso, pati ang magagandang alaalang iniwan ni Trisha. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, may sunog ding sumiklab sa Butuan City kahapon. Sa video ng isang netizen, kitang nilamon ng apoy ang isang vulcanizing shop. Pero di agad na kontrol ang sunog kaya't kumalat ito sa mga katabing bahay. Inabot ng mahigit 30 minuto bago naapula ang sunog. 6 na bahay ang apektado. Mabuti na lang at walang nasaktan o nasawi sa insidente. Patuloy na inaalam ang pinagmulan ng sunog. Isang madre ang natagpuang patay sa kanyang apartment sa Barangay San Carlos, Lipas City, Batangas. Ayon sa mga pulis, nadatnan na lang ang kanyang bangkay nang bisitahin siya ng isa niyang kaibigan nitong Biyernes. Nakalak daw ang kanyang pinto at mga bintana. Napansin din daw ng bumisitang kaibigan ng biktima ang masangsang na amoy sa apartment. Wala namang nakikitang foul play ang mga nag-imbestiga at ang parokya na kinabibilangan ng madre. Nasawi raw ang madre dahil sa atake sa puso. Doble disgrasya ang inabot ng isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Nasalpok siya ng 2 sasakyan at nagulungan pa. Sa investigasyon, biglang tumawid sa highway ang biktima at nabundol ng multicab. Tumilapon siya at nabangga naman ng paparating na kotse. Sinubukan daw prumeno ng kotse pero nagulungan pa rin ito ang biktima. Ang masaklap, may bumangga pang minibus sa kotse kaya pumailalim lalo ang lalaki. Kritikal ang lagay ng biktima na nasa ospital pa rin. Patuloy ang investigasyon. Natagpo ang patay sa dalampasigan ng isang lalaki sa Southern Leyte. Nakita ng mga residente ang bangkay sa barangay Pinutuan sa bayan ng San Ricardo noong Huwebes. Nakilala na ang biktima na 72 taong gulang at residente ng kabilang barangay. Ayon sa mga otoridad, posibleng nalunod ng lalaki dahil sa kalasingan. May nakakita raw kasi na pagapang-gapang ito matapos ang buong araw na pag-inom ng alak. Susunod, ilang residente sa Pakistan tinangay ng rumaragasang baha. 9 ang patay. Pinay tennis star Alex Ayala desididong makabawi matapos ang makasaysayan niyang laro sa finals ng Eastbourne Open. At Bossing Vic at Piolo Pascual parehong itinanghal bilang Film Actors of the Year sa Box Office Entertainment Awards. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pasintabi po dahil sensitibo ang susunod naming ibabalita. 9 ang patay matapos malunod sa Pakistan. Sa viral video na yan, kitang nakatungtong sa maliit na isla ang isang grupo. Kasagsagan noon ng malakas na ulan, kaya't umapaw ang ilog at bumilis ang agos ng tubig. Pilit sinaklolohan ng grupo ang ibang kasama na nasa tubig. Pero 2 sa kanila ang tinangay ng malakas na agos. Kabilang sa nasawi ang ilang bata at kaanak nila na sinubukan silang sagipin. Doble kayod naman ng mga rescuer para sagipin ang mga na-stranded. Sa bansang India naman, hindi bababa sa 3 ang patay sa stampede. Kasagsagan ng selebrasyon para sa Chariot Festival ng magsiksikan at tulakan ng mga deboto. Marami tuloy ang naipit, ang iba hinimatay pa. Pilit naman silang inalalayan ng mga kasama. Hindi rin agad nakaresponde ang mga ambulansya dahil sa dami ng tao. Kaya ang ibang biktima, binuhat na lang ng kasama nila papuntang ospital. Sa investigasyon, lumabas na isinara ang ibang gate sa venue, kaya't isang gate lang ang pwedeng daanan ng mga tao. Mga kapatid, one for the Her Story books ang Cinderella run ni Alex Ayala sa Eastbourne Open sa United Kingdom. Nakuha ng Filipina tennis sensation ang runner-up trophy matapos ang thriller finals match nila ni Maya Joint. Nakuha ni Joint ng Australia ang first set bago umarangkada si Alex sa second. Naging dikit naman ang final set pero sa huli,
nagawang malusutan ni Joint ang ating pambato. Natalo man sa finals, marami pa rin ang napabilib sa nilaro ni Ayala. At dahil nga rin sa impressive run, kaya't nasa world number 56 na ang ranking ni Alex. Matapos lumaban sa Eastbourne, sunod na sasabak si Ayala sa prestiyosong Wimbledon Tournament kung saan mag-aharap-harap ang pinakamagagaling na tennis players sa buong mundo. Ito naman po para sa mga gustong mag-recharge dahil Lunes na naman bukas. Na-try nyo na po ba yung tinatawag na ice bath? Abay, sinubukan kasi yan ng ating weekend buddy at traffic tito na si Mondi Lopez. Ito po, panoorin natin. Alam mo bang may mas malamig pa sa relasyon nyo ni jowa mo? Sinet? Gala tayo sa kauna-unang Ice Bath Wellness Center sa Manila. Walang solid na yelo pero mas malamig pa ito kesa sa totoong yelo. May makina na nagpapalamig sa tubig para mapanatili ang coldness na 10 degrees Celsius. Pwedeng solo o may kasama. Siguradong recharge ang energy mo. Kita nyo naman ang mga kasama ko. G na G. At dito, vertical plunging ang bida. Mas madaling pumasok at lumabas dahil tatayo o uupo ka lang. Hindi tulad ng lay-down plunging o yung parang bathtub style na kailangan mo pa ng arm strength para makaahon. At dahil upright ang pwesto, mas madali ang makahinga at nakaka-focus ka sa posture at meditation. Plus, mas nailulubog ang buong katawan, shoulders hanggang leg, all in. At dahil vertical, mas tipid rin sa space. Win-win, di ba? So, ang health benefits na makukuha sa ice bath. So, for example, athlete ka, active kang tao, mahilig ka sa sports, or someone who's just looking for a recovery from a stressful day, the best ang ice bath para makapag-recover ka with your mind and your body. At para sa beginners na gaya ko, payo ni Miss Colleen na dahan-dahan lang sa simula para masanay muna ang katawan at huminga ng mabagal at malalim. Sige na nga, oras na para subukan ko rin. Sabi nila, mas maganda dapat naka-topless, walang sando, walang t-shirt para mas ma-absorb ng buong katawan. First time gagawin to. Good luck tayo ngayon. Ready na? Good luck sa akin. Si Boy lamigin pa naman ako. Ice Bath Challenge accepted! First attempt. Isa pa. Mas tumitindi ang lamig. Parang tinutusok na ng yelo. Unti-unti nang namamanhid ang katawan ko. Lumig ba talaga? Talagang di ko kakayanin ng 15 minutes. Para kung nasa loob ng ref o lumalangoy sa Glacier Lake sa ibang bansa. Reminder, huwag munang maligo sa loob ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng ice bath para natural na uminit ulit ang katawan. At kung ikaw ay may kondisyon sa puso, problema sa balat, hika o alta presyon, ice bath is not for you. Pero kung G ka, galaw-galaw kahit maginaw. Bukas ang Ice Bath Manila araw-araw at sa loob ng 15 minutes, recharge na uli ang buong katawan mo. Mondi Lopez, News 5. Wagi sina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual sa 53rd Box Office Entertainment Awards. Itinanghal sina Bossing at Papa P bilang Film Actors of the Year sa kanilang 2024 MMFF entry na The Kingdom. Umiikot ang istorya nito sa Kingdom of Kalayaan o ang bersyon ng Pilipinas na hindi pa nasasakop ng anumang bansa. Gumanap si Bossing bilang hari na si Lakan Makisig, habang isang itinakwil na magsasaka naman ang ginampanan ni Piolo na si Sulo. Nauna nang nag-uwi ang pelikula ng Best Production Design at Best Visual Effects Award noong 50th MMFF Gabi ng Parangal. After 9 years, hiwalay na ang American singer na si Katy Perry at British actor na si Orlando Bloom. Ayon yan sa report ng TMZ at People Magazine. Naispatan daw na mag-isa na lang uma-attend si Bloom sa isang kasal sa Venice nito lang Friday. Ayon sa report, nagka-tensyon umano ang kanilang relasyon. Unang araw nag-break ang couple noong 2017 pero nagkabalikan noong 2018. 2019 naman nang sila'y ma-engage. May daughter na rin sila na si Daisy. No comment pa sina Katy at Orlando. Susunod, lalaki sa Pangasinan patay sa saksak ng sarili niyang kaibigan.
At babaeng nagpapanggap na yaya para magnakaw sa Isabela, arestado. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Higit 200 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa bansa. Ang isang tulak ng droga sa Zambales na pag-alamang leader din ng criminal gang. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Timbog ang tatlong lalaking ito na itinuturing na high-value drug personality sa Central Luzon. Sa isinagawang bypass sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, nasabat sa mga sospek na sina alias Dwin at Jer ang higit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7 million pesos. Arestado rin ang isa pang alias Kadyo sa Subic, Zambales, na kinilalang leader ng isang criminal gang. Nasamsam sa kanya ang higit 30 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang halos 230 million pesos. Sa Bacoor, Cavite, teklurin ang 3 pang high-value targets dahil sa pagtutulak ng droga. Nakumpiska sa kanila ang 3 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20 million pesos at kasama ang 2 baril. Sa Iloilo, isa ring high-value target ang naaresto sa bayan ng Tubungan. 135 grams ng shabu ang nakumpiska sa sospek na may halagang halos 1 milyong piso. Sa barangay West Rembo naman sa Taguig, nakumpiska ang halos 40 gramo ng shabu sa isang alias Dennis. Nagkakahalaga yan ng halos 250,000 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Buwis-buhay na sinusuog ng ilang estudyante ang matarik na bangin sa Taytay, Rizal. Lahat yan para makapag-aral lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Alas 4 pa lang ng madaling araw. Nakagayak na para pumasok ang mga estudyanteng ito sa Sitio Pugadlawin sa Taytay, Rizal. Malayo raw kasi ang kanilang eskwela. Ang sapatos ng ilan sa kanila nakabalot sa plastik dahil maputik daw ang daanan. Pero hindi lang pala putik ang kanilang haharapin. Pati matarik na bangin, kanilang susuungin. Dahil mapanganib, inaalalayan sila ng kanilang mga magulang at ilang barangay tanod. Magdadalawang linggo ng ganito ang kanilang sitwasyon. Pinagbawalan daw kasi silang padaanin sa isang subdivision na dati nilang dinadaanan. May mga napaulat daw na nakawan sa lugar na paglabag sa regulasyon ng subdivision. Kaya walang magawa ang mga estudyante kundi tiisin ang halos kalahating oras na paglalakad. Makarating lang sa baba ng bangin. Dito, may tricycle na maghahatid sa kanila papunta sa Francisco Elementary School. Kanya-kanyang punas naman ng naputikang sapatos ang mga bata. May mga instances na natuklaw ng ahas. Meron na ring matanda na senior citizen nagtitinda ng gulay na muntik na siyang mahulog sa bangin. Ang dulas niya kasi papunta siya sa bangin. Kaya natatakot kami para doon sa mga anak namin. Pagdating ng tanghali, susunduin ulit ang mga bata para umakyat sa matarik na bangin pauwi sa kanilang bahay. Saka naman ihahatid ang mga batang panghapon ang klase. Binisita na raw ng Taytay Engineering's Office ang lugar, alinsunod sa pangako ng Taytay LGU na pagagawan sila ng kalsada. Pero habang wala pa ito, hiling ng taga-Sitio Pugadlawin, payagang makadaan sa subdivision kahit ang mga bata lang. Nakita nyo naman, napakadulas, delikado, nakakatakot, nakatarik yung daanan. Sinubukan naming hingan ng pahayag ang subdivision pero wala pa itong tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Pangasinan, isang binata ang pinagsasaksak ng kanya mismong kaibigan. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gio Robles. Isang saksak malapit sa puso at isang saksak sa may pulso. Yan ang tumapos sa buhay ng 22 anyos na lalaki sa may Binmali, Pangasinan. Ang pumaslang sa kanya, mismong sarili niyang kaibigan. Sa investigasyon ng mga pulis, bumisita ang biktima sa sospek dahil sa matindi nitong pinagdaraanan bago ang pananaksak. Nag-uusap lamang sila. Pero all of the sudden, sir,
kumuha ng patalentong suspect tsaka po niya sinaksak sa dibdib agad. Itinakbo pa ang biktima sa ospital pero nasawi rin. Hindi pa masabi ng pulisya kung ano ang pinagtalunan ng dalawa pero agresibo raw kung minsan ang suspect. According sa family ng suspect, sir, ang suspect po ay nagsasuffer ng depression or excessive anger and violence paminsan-minsan. Agad naman na aresto ang suspect at nahaharap sa reklamong homicide. Sugatan naman sa tagiliran ang lalaking ito. Yan ay matapos siyang masaksak ng nakaalitang lalaki sa bar sa Rosales, Pangasinan. Ayon sa mga pulis, nagsimula ang gulo nang may magsaboy ng yelo sa grupong kasama ang biktima. Naaresto kalaunan ang sospek at narecover ang ginamit niyang patalim na pag-alamang dati na rin siyang inireklamo dahil sa panggugulo. May existing na rin na kaso ito sa amin and sadyang naghahanap minsan ng gulo. Nahaharap ang sospek sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa kulungan ng bagsak ng isang notorious na babaeng nagpapanggap na yaya para pagnakawan ang papasukan niyang bahay. Halos 1 milyong piso na ang kanyang natangay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakatambay sa bus station ng babaeng yan sa Alibago, Isabela. Kakatagpuin niya sana ang isang naghahanap ng babysitter. Pero ang sumalubong sa kanya, mga pulis. Ito ang entrapment operation laban sa babaeng wanted sa patong-patong ng mga kasong qualified theft. Kinilala ang suspect na si Milagrosa Patok. Bago ang operasyon, sinubukan ng suspect na mag-apply sa isang babaeng naghahanap online ng babysitter. Gumamit pa siya ng ibang pangalan. Modus daw niya ito para magpanggap na yaya. Yun nga lang, natrace siya ng ilan sa dati niyang biktima at isinumbong sa mga pulis. Kabilang na ang dati niyang amo sa Mandaluyong. Noong May 15 ng nakaraang taon, ninakaw niya ang 500,000 pesos na cash at mga alahas. Nakunan siya sa CCTV na lumabas ng gate. 3 araw lang matapos niyan, nakita rin ng suspect sa kuha ng CCTV sa San Rafael, Bulacan. Hatak-hatak niya ang isang maleta kung saan umano nakatago ang ninakaw niyang 400,000 pesos mula sa kanyang dating amo. Hawak na ng mga pulis ang suspect at nakatakdang ng harapin ang kaso niya sa Mandaluyong. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang 13 sundalo sa Pakistan matapos umatake ang isang suicide bomber sa kanilang military convoy. Ayon sa Pakistani Army, isang sasakyang lulan na mga pasabog ang umararo sa convoy. 3 sibilyan ang nasawi, kabilang ang 2 bata. Higit 20 ang sugatan. Wala pang umaako sa krimen pero giit ng militar ng Pakistan, mga militanteng grupo mula sa India ang may kagagawan nito. Mariin naman niyang itinanggi ng India. Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa insidente. Mga kapatid, gusto niyo po ba ng historical o nature feels na pasyalan sa Visayas? O baka bet niyo po kasi ng Malabagyo feels at ma-experience ang Sea of Clouds. Kung saan yan, alamin po natin sa report ni News 5 digital producer Von Belinario. Kung paglalakwatsa at pamamasyal ng pag-uusapan, may ibibidang mga lugar dyan ang probinsya ng Leyte. Gusto nyo ba ng may kinalaman sa kasaysayan? Mayaman dyan ang Leyte, tulad ng mga lumang simbahan, Old Capitol at ang MacArthur Landing National Park. Ginugunita rin sa lugar ang alaala ng hagupit ng bagyong Yolanda, tulad na lang ng mass grave na Guardian of Angels sa likod ng bahagi ng Palo Metropolitan Cathedral kung saan nasa 1,000 ang nakalibing. Naging tourist spot na rin ang pamosong barkong ito sa Tacloban. Nature trip naman sa Palumpon, Leyte kung saan makikita ang mangrove area sa Tabuk Marine Park at syempre ang sikat na Kalangaman Island. Sakay naman ng habal-habal, mararating ang mataas na bahagi na ito sa Baybay City. Barka-barkada at pami-pamilya ang pumupunta rito para ma-enjoy ang view ng bulubundukin ng Leyte. Masaya po, kahit po nakakapagod po, nag-enjoy naman po kami. Sa mga lugar at experience na very classy at punong-puno ng beauty, talagang mapapasabi ka ng see you Leyte.
Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, homecoming fan meet ng Nations Girl Group BINI, dinagsa ng blooms. At 77 years old na lolo sa Cebu, nagtapos sa ikalawa niyang degree na Mechanical Engineering. Tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Ito para sa mga kapatid nating PBA fans, tuloy-tuloy po ang semifinals ng Philippine Cup ngayong gabi sa The Big Dome. Sino-sino kaya ang lalabang sa apat na natitirang koponan? At live mula sa Araneta Coliseum sa Cubao, nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyo. Ian, kamusta na ba ang mga laro dyan? Andre, lalamang o babawi pa? Yan ang tanong na masasagot sa pagsisimula ng Game 3 ng PBA Philippine Cup Semifinals dito sa Big Dome. At kung nung nakaraang dalawang laro nga, naging mainit ang aksyon, ngayon naman mas crucial na ang magiging tatahaking landas ng apat na koponan. Sa ngayon nga, ongoing na yung first game sa pagitan ng TNT Tropang 5G kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Nasa Tropang 5G ngayon ang momentum matapos nilang makakuha ng commanding 2-0 lead at ang target nila ma-extend pa yan into 3-0 lead para isang panalo na lang makukuha na nila ang ticket patungo sa finals. Noong game 2 nga, lumutang ang composure ng Tropang 5G matapos nilang dalhin sa overtime ang laro tungo sa 113 to 105 na panalo. Nakuha ni Calvin Oftana ang spotlight ng buhati ng koponan sa crunch time with 39 big points. Yun nga lang, malaking problema sa kanila ngayon ng injuries dahil injured na rin ang main gunner nila na si RR Pogoy na may iniindang sakit sa hamstring. Dahil dyan, mas maliit na ang rotation ni TNT coach Chot Reyes at magandang oportunidad ito para sa Rain or Shine na makakuha ng panalo ngayon sa serye. Isa pang pinakaaabangan ngayon ng tapatang sa pula sa puti sa pagitan ng Barangay Ginebra Gene Kings at San Miguel Beermen. Tabla ngayon ng serye sa 1-1 matapos makabawi ng SMB with a 100-83 victory noong Game 2. Nang ibabaw ang all-around performance ng SMB at hindi na pinaporma ang Gene Kings na nais sanang makadoble sa serye. Ang Ginebra naman, kahit may panalo na, gigil pa rin makabawi lalo't hindi pa sila kumbinsido sa kanilang naging performances in the past 2 matchups. Andre, isa nga rin sa pinakaabangan natin kung babalik na ba sa regular playing time si Junmar Fajardo dahil alam naman natin na nagkaroon nga rin siya ng injury noong series opener noong Miyerkules. At bukod dyan, naglabas na rin ng pahayago statement ang technical officials ng PBA matapos nga yung controversial ruling nila noong Game 2. Ayon nga sa kanila, nagkaroon nga daw sila ng lapse sa judgment dahil nag-viral yung video kung saan 4-point shot na call dapat yung tinawag nila instead dun sa 3-point shot attempt na ginawa ni Calvin Oftana noong Game 2 noong Biyernes. Pero bagamat nangyari na yun, ayon naman sa kanila, wala daw silang ibang gagawin kundi pag-igihan na daw yung refereeing at yung decision making para sa mga susunod na laro dito sa serye. Yan muna ang latest mula dito sa Big Dome. Andre? Exciting talaga yan. TNT, ROS, lamang nga TNT. Sa kabilang bahagi naman, San Miguel, Sister Teams at Barangay Ginebra, 1-1. Magkakaalaman tayo pagkatapos ng gabing ito. Maraming salamat, nag-uulat mula sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum, Ian Suyo. Dinumog ng libu-libong blooms ang Here With You Homecoming Fan Meet event ng BINI. Kompleto ang 8 members ng tinaguriang Nations Girl Group sa SM Mall of Asia Arena kanina. Bukod sa performances, nagbigay sila ng mensahe sa kanilang fans. Ibinahagi rin nila ang kanilang experience sa katatapos lang na BINIverse World Tour. Bilang pasasalamat sa Pinoy Blooms, libre ang ticket sa kanilang fan meet event. Nag-enjoy rin ang fans sa freebies at games sa mga booth ng iba't ibang fan support group.
Mga kaawit bahay, tuloy-tuloy lang ang todo-todong kantawanan weekend ngayong gabi sa inyong OG videoke game show ng bansa na Singgaling. This week sa Singgaling. Ay magtikayan! Hampakan po natin ang bagong kasal. Tigil yan! Girl power ang labanan dahil 3 Bisayang kontesera ang nagtatapat-tapat para sa huling slot ng Bida Oke Stars ng Singgaling 2025. At mamaya, maki-pride and celebrate tayo sa birthday ng ating Beshi Biritera, Donita Knows. Ang lahat ng yan sa inyong paboritong weekend bonding na Singgaling. Sabado, 6:30 p.m. at Linggo naman, 6:45 p.m. Sing you, kapatid! Naman ni Andrea, pinatunayan ng isang lolo sa Cebu na education knows no age. Tama yun, Kuya Jess, kasi sa edad po niya na 77 years old, abay, nakapagtapos siya sa ikalawa niyang college degree. Wow! Sabi nga niya, determination daw ang naging susi niya para magtagumpay. Yan si Herbacio Trazo na nakagraduate sa kursong Mechanical Engineering sa isang state university sa bayan ng Tuburan. Nauna siyang nakapagtapos ng electrical engineering at naging licensed electrical engineer. Super proud naman ang kanyang pamilya nang makuha ni tatay ang kanyang diploma. Sadya raw mahilig mag-aral si Lolo Herbacio, lalo na kapag may free time siya o bored lang. Ang sipag naman. Gusto raw niyang ipakita sa kanyang mga apo na ang edukasyon ang susi sa tagumpay sa buhay. Ganda naman pakinggan. Grabe. Lolo, tatay, Herbacio, sir, mabuhay po kayo. Yan ang ano. Si Tatay Herbacio, kakaiba rin mabore. Sinisipag mag-aral. Ganda naman. Ako, bored ako, matutulog ako, tatay. Pero si tatay nag-aral. Naisipang mag-aral eh. Yan ang ano, talagang determination. Saludo tayo. Yun yung nakakahiya na ayaw mo na mag-aaral, ayaw mo na magbasa. Ito, Hindi, pero alam mo, 77. ang learning naman hindi kailangan sa eskwelahan lang. Life is a constant process of learning. And your Kaya number ngayon, 2. may natutunan ako sa'yo. Tatay tuloy. Kuya Jess. Wag, Yun naman, tatay. Delikado. At dahil po dyan, natawag ko pong tatay si Kuya Jess. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.